Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Abiding Gog. Okay, sabi niya, mayroon ba sir mabili na firing pin na sa grand store hindi tumudo na pistol ko, sigurado pick na to ang pistol ko. So hindi ko masyadong maintindihan, pero ang naintindihan ko lang dito sa tanong niya ay kung may nabibili bang firing pin. Okay, at kung sakaling wala kayong mabiling firing pin, kasi may sinabi siya din grand store baka ito ay gun store. Okay? Halimbawa wala kayong mabiling firing pin sa gun store o walang available na firing pin. Ano ang dapat ninyong gawin? Kasi nga dito sa aming company wala namang available lahat ng firing pin dito. Kalimitan dito nasisira talaga mga firing pin. Okay, so yan kasi nga nabubugbog yung mga baril namin dito. Anong gagawin mo kaya nga may gunsmith? So, bibigyan ko lang kayo ng tip kung anong dapat ninyong gawin kung sakasakaling wala kayong mabilan na firing pin. Wala kayong mabilan sa gun store. Anong gagawin natin? Pahayaan na lang ba natin yung baril natin na hindi pumutok? Siyempre, ayusin natin yan. At bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa pagla-like at pag-share ng inyong mga video, ng ating mga video dahil dumarami naman yung ating mga subscribers. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel, ang kita, ay nakalaan para do sa anim nating estudyante na ating mga beneficiary na tinutulungan natin para makapag-aral. At maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads. At maraming salamat din do sa nagpadala dito. Yung mga tumatawag dyan na nagtatanong ng pinagbibiling baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Tesorera ko po yan. Mag-message lang kayo kung kayo ay may ipaabot na tulong para sa ating mga beneficiaries para kayo ma-recognize ng ating YouTube channel. At maraming salamat kay Sir Nolipis America sa regular mong pagpapadala at pagtulong sa ating mga beneficiaries. Magpalain ka ng Panginoon para marami ka pang matulungan ng mga taong naghihirap. Okay, punta na tayo sa katanungan. Kung ano ba ang dapat natin gawin? Okay, kasi kung may nagsasabi na ang unang-una ninyong gawin, pag wala kayong mabili, ay pwede kayong mag-order sa mga gun store. Kasi ang mga gun store ay license naman yan na mag-import. Halimbawa, wala. Pwede mag-import yan. Kaso nga lang, matatagalan. Siyempre, kung halimbawa, 1 buwan, 2 buwan, bago dumating, import pa nila sa ibang bansa yan. Yung baril mo, kailangan baka kailangan mo, hindi pumuputok. So, anong opsyon na gagawin mo? Kaya, hintay mo na lang ba na, kung yun lang ang baril mo, kaysa isahan. So, ang unang-una dyan, kaya ako ay sinabi ng boss ko na, ikaw ang gunsmith. Dati, firearms instructor ako dati. So, sabi ko, kung gusto ninyo sila kung gawing gunsmith, ay bumili kayo ng ng lathe machine. Dahil yan ay napaka-importante. Kasi, nung hindi pa ako ang nakatalagang gunsmith dito, pupunta pa sila sa city. Pupunta sa machine shop, magpapamasin. Sabi ko, ibili ninyo ako ng para kahit anong sira dyan, kaya kong gawin dahil ako ay machinist. Mas maganda kung nabibiling machine kaya pinabili ko ay 3-in-1. Yung drill, lathe, and mill. So, pwede ka magbutas doon, pwede ka magmilling doon. Napakita ko na yun doon sa mga luma kong video. Yun ang pinabili ko. So, ang tanong naman yan ay, ano naman ang materialis na gagawin mo? Halimbawa,
dapat kung machinist ka, alam mo ang mga materials na gagamitin mo. May nagsasabi na concrete nail. Pero ang concrete nail pwede rin, pero minsan ay ang size ng concrete nail ay minsan ay kapos, minsan ay maliit ang diameter. So ang ginagawa ko ito yung sample ko. Yan. Ito ay barina ito. So ito, minasin ko ito. Tapos puputulin ko na lang yan sa tamang haba. Okay? Kamukha nito. Yan. Ito, naputol ito. Yan. Naputol yan. So, putol na yung dulo niyan. Ito ang ginagawa kong sa mga revolver. What you need? Okay. Close the door, ha? Okay. Making this one, huh? عشان you coming, see. Okay. So, yun ang ginagawa ko. Ay ngayon, kung halimbawa, materialis mo maiksi, ay dahil hanggang dito lang ang makukuha mo dyan Di mo na makukuha itong may plot Okay. Paano kung maiksi? Paano kung ang gagawin mo ganito kahaba? O may mga pairing pin na ganyang kahaba. O mga pairing pin ng 1911, halimbawa. Palagay na, may mga pairing pin kasi mahaba. Anong materialis ang maganda dyan? Ito naman ang ginagawa ko. Kasi maraming mga sizes ito. May mga mahaba pa nga nito Kasi ito, matibay ito. Matibay ito. Hindi basta-basta ito napuputol. At matibay na bakal ito. At saka ito ay, kasi apoy ang umano nito, exhaust valve ito Mga exhaust valve, mga intake valve. Maraming sizes ito. May malalaki, may mga mahaba. So ito ang ginagawa ko. At ito ay makunat. Hindi malutong. Ito malutong pa to Malutong pa ito. Pero ito napakakunat ito. Kaya maganda rin ito. Ang problema lang dito, siyempre alam naman ng mga machinist yan kung anong gagamitin nilang tool bit dyan. Siyempre carbide ang ginagamit dyan para, kasi kung ordinaryong tool bit lang ang gagamitin mo dyan, mahirapan ang turno dyan. So ito ang mga materialis na ginagarantiyahan ko na pwede dahil ito'y subuko na. So yan ay option. Siyempre mas maganda pa rin yung original kung tutuusin. Pero ito ay sa subok. Pero kung ito ay halimbawa kamukha dito na kabisado ko na, hindi na kami bumibili ng ng mga original. Puro fabricate ko na lang. Kasi, kumbaga, na ko na ang paggagawa ng firing pin Kumbaga, nahasa na ako. Yung ba naman na ilang daan yung mga baril namin dito na inalagaan ko. Merong pang rifle, merong pistol, may pang shotgun. Ito, mga pang shotgun ito. Okay, so, halos yan. Hindi mo maiwasan talaga na mapuputol. Kahit pa mga original, napuputol talaga. Dahil lalo na kung ang kamukha ng aming dito sa aming firing range na ang baril dito talaga ay torture. Ang isang baril pinakamahina sa isang araw 100 ang pinuputok. Pinakamahina yun dahil pipilahan yan ibantay mo. Ang isang purchase ng bala dito ay 15 rounds pag ikaw ay puputok. Pinakamahina yun. Ay mayroong mga shooter na bumibili ng 5 set. 10 set na bala. Yung mga member pa dito ay talagang may mga nakaimbak na silang bala dyan. So, talagang mapuputol at mapuputol ang mga firing pin. Walang hindi napuputol dito. Halos yata lahat ng baril dito naputulan na ng firing pin Kahit ngayon mga M60 namin napuputulan din ng firing pin So, ayan. At ito ang magandang gawin na Pero, bago ibigay sa customer yan, tinitesting ko muna yan. Kasi, baka naman naputol na yan. Halimbawa, ngayon ka lang gumawa nito, hindi mo pa alam talagang original na haba na sukat nito. Kinarkula mo lamang yung haba nito. Ang ginagawa ko dyan, kasi pag baka mas sobrang haba, ay bigay mo sa customer, mabutas yung primer at mag-backfire, ay di masisisi ang gunsmith niyan. So, ang ginagawa ko dyan, tinitesting ko muna, tinatanggalan ko ng head. Tinatanggalan ko ng head yan.
O di kaya, meron ako mga basyo na luma, marami naman akong primer, lalagyan ko ng bagong primer. O lalagyan ko ng bagong primer yan, tapos i-chamber load ko yan at ipuputok ko muna para makita ko kung tama ba yung lalim. Kasi pag sobrang malalim naman, baka mabutas. Baka mabutas yan at madelikado sa mata. Baka mag-backfire. So, ganun ang ginagawa ko muna. Pagka yung baril ay hindi, pero pagka kabisado ko na nga, halimbawa, nakagawa na ako no, nakalista na yun. Nililista ko na yung model na yun, nakalista na yun. Kaya kahit sa sunod, hindi ko natistingin. Dahil may record na ako ng size. Kasi pag naputol minsan, hindi mo na alam yung hindi mo na alam ngayon kung kagaano kahaba yung minsan nawawala na yung dulo. Di estimatein mo na lang, kakalkulahin mo na lang muna yun. Magta-trial and error ka muna. O, para malaman mo kung siyempre medyo mababa yan. Wala namang head yan. Puputok ko muna yan. Malalaman ko yan dito Siyempre, kamukha nito, tinisting ko. O, ang lalim. Hindi delikado yan. Mag-a-adjust ako dyan. Dapat, kamukha nito, lalim. O, testing ko yan. Hindi pa pwede yan. Mag-ano yan. Dapat yan, ay kabisado mo lang yung ikukumpara mo yan sa mga ikukumpara mo yan sa mga basyo na pumutok na. Ayan kukumpara mo lang yan dyan. Kukumpara mo yan kung tama ba pag pumutok. Ganun lang ang So, yung akin ay tip ko lang yan. Kung halimbawa, wala kayong mabili ng firing pin, umu-order pa kayo. At yung halimbawa, kasi ang mga gun store naman, license yan na mag-import ng mga parts. Siyempre, matatagalan pa yan. Matatagalan pa. Hindi pumuputok yung baril ninyo. Punta kayo sa machine shop. Machine shop ang makakagawa niyan. O mga gunsmith. Yung gunsmith na wag yung gunsmith na disclaimer do sa mga gunsmith na walang lead machine. Meron kami alam ko yung mangyayari niya mga yan. Baka siyempre baka hindi quality. Okay? So, yun ang mapapayo ko dyan. Sa lead machine kayo pupunta. Mga gunsmith na may lead machine ang pupuntahan ninyo. Okay, hindi ako nagre-recommenda nung mga gunsmith sa bayabasan. Pasensya na. Gusto ko yung gunsmith talaga na ang mga ginamit ay makina para hindi naman kayo malagay sa alanganin. Okay, so ayun, at yun lang ang masasabi ko doon sa katanungan. Ang pagkaintindi ko kasi dito sa kanyang tanong, mayroon ba sir nabibili na firing pin sa grand store? Hindi, Tumudo. Grand store parang gun store siguro to. Okay, ngayon, kung walang ang mabili, yun ang advice ko lang. Akin naman advice ko lang. Hindi ko naman, baka sabihin naman ninyo na, nag-a-advise ka na naman ng mga ganun-ganun. Experience ko to Iba, kung ma-experience kayong iba, experience ninyo yan, pero ako experience ko. Kaya nga sabi ko, doon kayo pupunta sa mga magagaling na gunsmith, yung may tornuhan. Okay? So, at alam ninyo kung anong materialis ang gusto ninyong ipagawa. Okay? Kasi yung mga bakal na 21 yung mga ibang bakal na sinusubuan nasubukan ko na yan. Mga 41, 40 na yan na mga bakal na subukan ko na yan. Pero mas mapagkakatiwala nitong materialis na ito. So yan, experience ko yan. At kung may experience naman kayong iba, experience ninyo yun. Experience ko, binabahagi ko lang experience ko. At kung hindi naman kayo konformido sa aking experience, wala naman problema sa akin yan. Hindi ko naman sinasabi na yung experience ko ay kung ayaw ninyo ng experience ko, wala namang problema. Kung ayaw ninyo ng paliwanag ko, wala rin problema sa akin. Basta sinabi ko yung experience ko at
meron kasi dyan na hindi conforme sa atin, wala namang problema. Basta sinabi ko yung experience ko, yung paliwanag ko, yun ang paliwanag ko. Kung may paliwanag kayo na sa inyo, walang problema sa atin. Sa akin yan. Okay, so, babasahin ko lang yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Okay, shout out kay Boy Umay. Meron kang 100 plus engagement. Shout out kay Niegas. Meron kang 12 engagement. Shout out kay Kristen Lee. Meron kang 57 engagement. Shout out kay Albarasin. Meron kang 4 engagement. Shout out kay Brian Buchipido. Meron kang 34 engagement. Shout out doon sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Diyan sa dati kong machine shop, meron na tayong bagong Papa Burger. 24/7. Bukas yan. Kahit brownout. At pwede kayong magpa-deliver. Marami pang pagkain kayong ma-order dyan. Ang burger dyan, buy one take one, 40 pesos lang. Okay, thank you very much. God bless us all.